Ayon sa ulat ng Reuters noong ika-25 ng buwan, batay sa 6 na mapagkakatiwalaang source, malapit nang magkasundo ang Iran sa pagbili ng CM-300 anti-ship cruise missiles mula sa China. Halos tapos na umano ang kasunduan, ngunit hindi pa naitatakda ang petsa ng paghahatid. Kung babasahin ito bilang isang simpleng balitang militar, aakalain nating ordinaryong pagbili lang ito ng armas. Ngunit kung titingnan ito bilang isang estratehikong hakbang, ang CM-302 ay hindi lang isang ordinaryong bilihin. Ito ay isang mensahe ng deterrence sa karagatan, isang siguro para sa daloy ng kita mula sa langis, at isang paraan para palakasin ang posisyon ng Tehran sa panahong pinalalakas ng Estados Unidos ang presensya ng kanilang hukbong dagat sa paligid ng gitnang silangan, partikular sa Iran, kasabay ng pagtaas ng babala hinggil sa posibleng pag-atake kung mabibigo ang mga negosasyong nuklear. Inilatag ng Reuters ang konteksto ng napakalinaw. Nagpapadala ang Amerika ng malaking puwersang pandagat malapit sa baybayin ng Iran, kasama na ang impormasyon tungkol sa malakas na paggalaw ng mga unit na nagbibigay ng impresyon na sila ay nakatayo na mismo sa pintuan para manakot. Kapag ang isang superpower ay naglalapit ng kanilang fleet, ang natural na reaksyon ng bansang pinagbabantaan ay gawing mahal ang presyo ng paglapit, at ang anti-ship na armas ang pinakamahal na ganti para sa kalabang hukbong dagat dahil direktang tinatamaan nito ang kanilang mga strategic assets tulad ng mga barkong pandigma, aircraft carrier at landing ship sa mismong katubigang kailangan nilang kontrolin. Inilalarawan ng Reuters ang isang sandali kung saan nararamdaman ng Tehran na mas may kakayahan na silang tumayo ng tuwid sa larangan ng pandagat. Malapit na silang magkaroon ng kasunduan para sa pagbili ng CM-300 anti-ship cruise missiles mula sa China. Ang isang puntong kailangan nating maunawaan mula sa simula ay hindi hypersonic ang CM-302 taliwas sa mga clickbait na headline ng maraming online channels. Tinawag ito ng Reuters na supersonic, mas mabilis sa tunog na may abot na humigit kumulang 290 kilometro. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang hypersonic ay kadalasang nagpapahiwatig ng isang generational leap. Samantala, ang supersonic sa larangan ng anti-ship warfare ay isang napaka-praktikal na usapin. Sapat na bilis para paikliin ang oras ng reaksyon at sapat na nakakatakot para magdalawang isip ang kalaban sa paglapit. Sa estratehiya sa gulpo, minsan ang ilang dagdag na segundo ng pressure sa defense system ng isang barkong pandigma ay isa ng malaking pagbabago. Ang tanong dito ay, bakit ngayon mismo gusto ng Iran ang CM-302? Ang sagot ay nasa psikolohiya ng isang bansang nasa ilalim ng anino ng posibleng pag-atake anumang oras na maaaring sakalin. Kapag pinalalakas ng Estados Unidos ang kanilang presensyang pandagat malapit sa Iran, ang mensahe ay kadalasang hindi na kailangang sabihin pa. Kaya naming lumapit, kaya naming kontrolin ang espasyo sa dagat at magdulot ng pressure sa mismong pintuan mo. At sa wika ng mga bansang pinagbabantaan, malinaw din ang reaksyon. Kung gusto mong lumapit, gagawin kong napakamahal ng paglapit mo. Kailangan mong magbayad ng malaking halaga. Dahil ang anti-ship warfare ang pinakamahal na paraan para maningil. Direktang tinatamaan nito ang kinatatakutan ng anumang hukbong dagat, ang pagkawala ng barko, pagkawala ng kalamangan sa dagat, at pagkawala ng inisyatiba sa paglapit. Inilagay ng Reuters ang kasunduang ito sa konteksto ng mga operasyon ng US Navy malapit sa Iran, kaya ang deterrence ang pangunahing tema ng kuwentong ito. Ang galing at sharing nakakainis para sa kalaban ng isang anti-ship cruise missile ay hindi nakasalalay sa pagpapakitang gilas tulad ng isang ballistic missile. Nakasalalay ito sa kakayahan nitong gawing isang probability puzzle ang karagatan.
Sa bawat pagpasok ng isang barkong pandigma sa isang lugar na may panganib, kailangang tanungin ng commander ang kanyang sarili, ano ang probabilidad na maatake kami? Ano ang probabilidad na magtagumpay kaming harangin ito? At kung magkamali ako, ano ang mawawala sa akin? Sa isang armas na mababa ang lipad at mabilis, mas nagiging maigting ang puzzle na ito dahil mas maikli ang oras para mag-react. Ang CM-302 ay eksaktong isang piraso ng ganitong uri. Ang pagiging supersonic nito at ang abot na 290 kilometro ay sapat para lumikha ng isang danger zone sa paligid ng mga ruta ng operasyon malapit sa baybayin at sa mga sensitibong lugar. Lalo na't may impormasyon na nagpapadala ang US ng 2 aircraft carrier group sa gitnang silangan bilang paghahanda sa isyu ng Iran. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa kwento ay isang detalyeng tila administratibo lamang. Halos kumpleto na ang kasunduan, ngunit hindi pa naitatakda ang petsa ng paghahatid. Sa chessboard ng armas, minsan mas mahalaga pa ang petsa ng delivery kaysa sa presyo dahil ito ang sumasagi sa pinakasensitibong bahagi. Ang ruta ng transportasyon, mekanismo ng pagbabayad, panganib ng sanctions, at kung gaano kapubliko ang pagkakasangkot ng nagbebenta. Ang Iran ay nasa ilalim ng sanctions. Nauunawaan ng China na kahit isang masyadong lantad na galaw ay maaaring maging dahilan para palakasin ng Washington ang kanilang secondary sanctions. Kaya, ang hindi pa pagtatakda ng petsa ng paghahatid ay maaaring dahil lamang sa mga teknikal at lohistikal na hadlang, ngunit maaari rin itong dahil kinakalkula ng magkabilang panig ang antas ng kanilang exposure. Hanggang saan sila magiging lantad para makamit ang epekto ng deterrence at bargaining, ngunit hindi aabot sa puntong mahihila nila ang kanilang sarili sa gulo sa politika. Kaya naman, ang pagtanggi ng Chinese Foreign Ministry na may alam sila sa negosasyon ay lalong nagbibigay kulay sa diplomasya ng Beijing. Hindi inaamin, hindi rin tuwirang itinatanggi, nag-iiwan ng gray area para makagalaw pasulong o paatras, depende sa sitwasyon. Sa realidad ng geopolitics, ang gray area ay ang safety zone sapat para maramdaman ng kasosyo na sinusuportahan siya, sapat para maramdaman ng kalaban na kailangan niyang mag-ingat, ngunit hindi sapat para gawing direktang target ang sarili. Kung gayon, ano ang nakukuha ng Iran bukod sa isang uri ng missile? Nakukuha nila ang isang bagay na mas mahalaga, ang pakiramdam ng pagiging proaktibo. Ang isang bansang matagal nang ginigipit ay kadalasang nahuhulog sa isang estado ng pasibong depensa. Ang pasibong depensa ay madaling magkamali, maaaring masyadong malambot kaya lalong ginigipit, o masyadong matigas kaya biglang nauuwi sa escalation. Kapag mayroon ng karagdagang makabuluhang anti-ship capability, maaaring piliin ng Iran na maging sapat na matigas sapat para respetuhin ng US ang panganib at sapat para ang mga patrol ng kalaban malapit sa kanila ay hindi na isang ligtas na pamamasyal. Ito ang lohika ng asymmetric deterrence. Hindi ko kailangang maging mas malakas kaysa sayo. Kailangan ko lang iparamdam sa iyo na ang halaga ng isang pagkakamali ay mas malaki kaysa sa benepisyo ng panggigipit. Ano naman ang para sa China? Dito, kailangan nating tingnan ng diretsyo ang daloy ng pera mula sa langis. Sa isang ulat ng Reuters noong Enero 2026, inilarawan nila kung gaano umaasa ang China sa langis ng Iran sa gitna ng mga sanctions. Binibili ng China ang malaking bahagi ng langis na iniluluwas ng Iran sa pamamagitan ng dagat. Nakitang-kita sa sistema ng mga independent refinery at mga mekanismo para itago ang pinagmulan na nagbibigay sa Iran ng financial oxygen para mabuhay. Habang nakakapagbenta ng langis ang Iran, kaya nilang tiisin ang mga sanctions. At habang kaya nilang tiisin ang sanctions, nananatili silang matatag para makipag-bargain. Kaya,
Ang isang mas malakas na anti-ship capability ay hindi lamang para sa digmaan, nagsisilbi rin itong economic insurance. Isang seguro para hindi madaling sakalin ng kalaban ang Iran sa pamamagitan ng pressure sa dagat at hindi direktang seguro para sa daloy ng enerhiya patungo sa mga customer tulad ng China. Sa madaling salita, kailangan ito ng Tehran para mabuhay at kailangan naman ng Beijing na mabuhay ang Tehran para sa sarili nitong kapakanan. Ang kasunduan sa CM-302 kung gayon ay parang isang kawing sa isang kadena ng magkakaugnay na interes, hindi isang purong kontrata ng armas. Pinapatibay nito ang dahilan para magkaroon ng kumpiyansa ang Iran. Kung magagawa kong mas mapanganib ang karagatan sa aking harapan, mas mababawasan ang aking takot sa mga paglapit, at kung mababawasan ang takot ko sa mga paglapit, mababawasan din ang takot kong maputulan ng kita. Kaya, maaari akong maging mas matigas sa negosasyon at mas matagal na makatiis sa komprontasyon. Ito ay isang napakadaling unawaing lohika at ipinapaliwanag nito kung bakit ang anti-ship missile na maaaring ibigay ng China sa Iran ay may malaking estratehikong bigat. Kailangan din nating makita ang isa pang antas ng kahulugan, ang CM-302. Kung maayos na ma-deploy at ma-integrate ay hindi mag-iisa. Magiging bahagi ito ng anti-access system ng Iran, mga radar network, target designation, mobile launchers at koordinasyon sa iba pang assets. Ang isang anti-ship weapon ay tunay na nakakatakot lamang kung hindi ito isang solong pana, kundi bahagi ng isang bitag. Kapag pumasok ang kalaban, siya ay mamanmanan, tatakutin at babarilin mula sa iba't ibang direksyon at sa iba't ibang oras. Ipinahiwatig din ng Reuters na maaaring interesado rin ng Iran sa iba pang sistema mula sa China. Kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon, ang lohika ng pagbuo ng isang sistema ay ganap na akma sa paraan ng Iran. I-maximize ang epekto ng deterrence sa pamamagitan ng isang kombinasyon ng mga kakayahan, hindi lamang sa isang produkto. Gayunpaman, kailangan din nating linawin ang mga limitasyon. Hindi ginagawa ng CM-302 ang Iran na invincible at ang pagiging halos tapos na ng kasunduan ay hindi pa nangangahulugang napirmahan na o natanggap na ang armas. Nais din ng China na mapanatili ang isang pampublikong distansya. Ibig sabihin, gusto nila ang benepisyo, ngunit hindi nila gustong akuin ang panganib kasama ng Iran na parang isang treaty ally. Kaya, ang kumpiyansa ng Iran ay isang uri ng kumpiyansa para palakasin ang kanilang bargaining power at itaas ang gastos ng escalation para sa kalaban, hindi isang kumpiyansa na may sasalo sa kanila. Kung titingnan lamang ang planong pagbili ng Iran ng CM-302 missiles mula sa China, madaling isipin na isa lamang itong piraso ng armas. Ngunit kung ilalagay ito sa tamang konteksto, mas lilitaw ang buong larawan. Sinuportahan ng Iran sa dalawang direksyon, at ang dalawang direksyong ito ay nagtutulungan. Tinutulungan sila ng China na patalasin ang kanilang pangil sa dagat, habang ang Russia naman ay nagbibigay sa kanila ng mas makapal na baluti para sa air defense, na lumilikha ng pampulitika at militar na suporta na parang nakatayo sa tabi ng hindi nangangailangang sumabak para lumaban. At ang kombinasyong ito ang nagpapamukhang mas may kumpiyansa sa Tehran. Ngunit bakit nauugnay ang kwentong ito sa Russia? Dahil sa mismong yugtong ito, hindi na natiling tahimik ang Russia. Ilang araw na ang nakalipas. Iniulat ng Financial Times na pumayag ang Iran sa isang lihim na kasunduan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 500 milyong euro para bumili mula sa Russia ng libu-libong Verba Man-Portable Air Defense missile. Kung ang CM-302 ay ang pangil para mag-atubili ang kalaban na pumasok sa dagat, ang Verba naman ay parang mga tinik na lalo na sa konteksto
kung saan nag-aalala ang Iran sa senaryo ng mga airstrike o pagharap sa mga UAV at low-flying munitions. Sa madaling sabi, tinutulungan ng China ang Iran na maging mahirap lapitan sa dagat, habang tinutulungan naman ng Russia ang Tehran na maging mahirap atakihin mula sa himpapawid. Ang dalawang ito, kapag pinagsama, ay lumilikha ng impresyon na tinatapalan ng Tehran ang kanilang mga kahinaan ayon sa aklat. Pinapataas ang survivability at ang gastos ng escalation para sa kalaban. Marahil ay natuto na rin sila ng leksyon mula sa dili na punt-araw na digmaan laban sa Israel, kung saan ang kanilang air defense at defense systems ay ganap na nawasak. Sa pagkakataong ito, sa tulong ng Russia at China, marahil ay ayaw na ng Iran na maulit ang nangyari noong nakaraang taon. Dito, makikita natin kung bakit sinasabing mas may kumpiyansa na ang Iran. Ang kumpiyansang ito ay para sa deterrence, hindi isang absolutong payong mula sa Russia at China. Dahil hindi sila pumirma sa isang mutual defense treaty tulad ng NATO, wala rin silang obligasyon na ipagtanggol ang Iran kapag inatake ito. Pinatunayan na ng 12 araw na digmaan noong nakaraang taon na nanood lamang ang China at Russia. Binigyang diin din mismo ng Reuters na may estratehikong partnership ang Russia sa Iran, ngunit walang mutual defense treaty. Gayunpaman, sa geopolitics, minsan sapat na ang hindi ka nag-iisa at hindi ka napapaligiran. Nanawagan ng Russia ng pagpipigil ng palakasin ng US ang kanilang military deployment malapit sa Iran, nagbabala tungkol sa isang unprecedented escalation at binigyang diin ang diplomatikong landas. Ang wikang ito ay tila malumanay, ngunit ang tunay na epekto nito ay lumikha ng isang political shield. Gustong iparating ng Russia na kung magkakaroon ng escalation, ang kwento ay hindi na lamang tungkol sa pagpaparusa ng US sa Iran, kundi magiging isang mainit na issue na may mas malawak na kahihinatnan kung saan may boses at interes din ang Moscow. Hindi pa diyan nagtatapos. Noong ika-19 ng buwan, iniulat din ng Reuters ang isang mahalagang detalye. Nagsagawa ng joint naval drill ang mga barkong Ruso at Irani sa Gulf of Oman. Ayon sa Russia, ito ay nakaplano na. Ang isang drill ay hindi nangangahulugang ang Russia ang lalaban para sa Iran, ngunit ito ay nagsisilbing isang babala na may malaking kaibigan ng Iran na naroroon sa isang sensitibong rehiyon. At kapag inilagay mo ang babalang iyon sa tabi ng balita tungkol sa pagbili ng Iran ng CM-302, mauunawaan mo ang strategic psychological na takbo. Hindi lang armas ang binibili ng Iran, kundi itinatayo nila ang kanilang posisyon. Ang armas ay lumilikha ng kakayahan, habang ang presensya at diplomatikong galaw ay lumilikha ng espasyo. Ang pagsasama ng dalawang ito ang nagpapamukhang mas matigas ang Tehran. Kaya bakit mahalaga ang katotohanang hindi pa naitatakda ng China ang petsa ng paghahatid ng armas sa Iran o ang paghinto ng Russia sa mga pampulitikang pahayag lamang? Dahil ipinapakita nito ang eksaktong uri ng suporta na karaniwang ginagamit ng China at Russia, sapat na malabo. Sa panig ng China, itinanggi ng kanilang foreign ministry ang tungkol sa mga negosasyon. Ito ay isang pamilyar na uri ng pagtanggi. Hindi opisyal na kinukumpirma para maiwasan na masangkot sa mga sanctions at direktang komprontasyon, ngunit hindi rin tuluyang pinapatay ang pag-asa. Sa panig ng Russia, ang pagsuporta sa pamamagitan ng man-portable missiles sa ilalim ng isang lihim na kasunduan ay nagpapakita ng parehong diwa. Palakasin ng Iran nang hindi ginagawang sarili ang pangunahing responsable sa politika sa harap ng kanluran. Sa sitwasyong ito, may mga hakbang ng ginawa ang US at ang mahalaga ay tumutugon ang Washington sa paraang gawa muna bago salita. Ibig sabihin,
Sa halip na maglabas ng isang hiwalay na pahayag na direktang tumutukoy sa planong pagbili ng Iran ng CM-302, pinili ng US na higpitan ang espasyo ng operasyon ng Iran gamit ang puwersa at sa daloy ng pera bago gamitin ang negotiating table bilang isang pinto para pilitin ang Tehran na sumunod. Sa karagatan, napakalinaw ng reaksyon ng US sa pamamagitan ng paglalagay ng mga puwersa malapit sa kanila. Naglagay sila ng isang malaking puwersang pandagat, kabilang ang 2 aircraft carrier malapit sa baybayin ng Iran. Kapag nakakita tayo ng 2 aircraft carrier na magkalapit, iyon ay isang mensahe ng deterrence sa pinakamataas na antas. Lumilikha sila ng postura na handang kumilos ng mabilis kung mawawala sa kontrol ang sitwasyon. At dahil nakikita ng Iran ang posturang iyon, lalo silang nagkakaroon ng motibasyon na maghanap ng paraan para lumaban gamit ang mga anti-ship missiles tulad ng CM-302 upang gawing mas mahal ang presyo na babayaran ng Estados Unidos. Sa himpapawid, inihahanda rin ng US ang mga kinakailangang piyesa para sa isang pinakamasamang senaryo. Nauna nang may impormasyon na naghahanda ang militar ng US para sa posibilidad ng mga operasyon laban sa Iran na magtatagal ng ilang linggo kung mag-uutos si Pangulong Trump. Isang senyales na hindi lang isang atake at atras ang plano ng Washington, kundi isinaalang-alang na nila ang isang matagalang kampanya na nangangahulugang itinaas na ang antas ng tensyon. Ito ang bagay na nagpapangamba sa Tehran, ngunit kasabay nito, pinapagana rin ang kanilang instinct. Kapag naghahanda ang kalaban para sa isang matagalang kampanya, itataas nila ang presyo ng panganib mula pa lamang sa yugto ng paglapit at deployment, at ang mga anti-ship missiles ang pinakadirekta at pinakaepektibong paraan para gawin iyon. Kasabay ng militar, sinasakal din ng US ang isang napaka-praktikal na bagay, ang daloy ng pera mula sa langis at ang mga ruta ng transportasyon. Noong ika-21, iniulat ng Reuters na kinumpirma ng Pentagon na kinontrol at hinuli ng militar ng US ang isang oil tanker na nasa ilalim ng sanctions sa Indian Ocean. Ang barko ay pinangalan ng Beta at binigyang diin na ito ang pangatlong beses sa serye ng mga katulad na aksyon bilang bahagi ng isang pinalawak na kampanya para sugpuin ang mga pagpapadala ng langis na lumalabag sa mga sanctions na may kaugnayan sa Iran, Venezuela at Rusya. Napakadaling unawain ng mensahe ng hakbang na ito. Gustong sabihin ng US sa Iran, hindi lang mga missile at barkong pandigma ang mayroon kami, kaya rin naming harangan ang iyong ekonomikong kabuhayan. Kapag kayang putulin ng kalaban ang lohistika ng langis sa internasyonal na katubigan, mas lalong gugustuhin ng Iran na magkaroon ng anti-ship capability para lumikha ng isang danger zone sa paligid ng mga sensitibong ruta. Ibig sabihin, ang laro ay nagsisimulang maging isang paikot na siklo ng paghihigpit at paglaban sa paghihigpit. Ngunit hindi rin isinasara ng US ang pinto sa diplomasya. Sa katunayan, ginagamit nila ang eksaktong formula ng negosasyon sa ilalim ng pressure, sabay na nag-iipon ng puwersa at nagbubukas ng pinto para sa usapan. Iniulat ng Reuters noong ika-22 buwan na inaasahang magkakaroon ng panibagong round ng negosasyon ang US at Iran sa Geneva. Sinabi pa ng Special Envoy na si Steve Biegun na nagtataka si Pangulong Trump kung bakit hindi pa sumusuko ang Iran sa kabila ng pagpapalakas ng presensyang militar ng US. Ang mga salita ay tila mayabang, ngunit ipinapakita nito kung paano gumagalaw ang US. Nagdadala ako ng puwersa, hinihigpitan ko ang daloy ng pera at pagkatapos ay magtatanong ako, gaano ka pa katagal makakatagal?
May isang punto na kailangan nating linawin ng husto para maiwasan ang pinakakaraniwang bitag ng propaganda, ang paggawa sa isang debate tungkol sa mga halaga bilang isang alitan tungkol sa lahi. Una sa lahat, kailangan nating sabihin na hindi natin kalaban ang Iran. Ito ay isang bansa na may kasaysayan, kultura, talino at dignidad. Ang mga Iranian, tulad ng anumang lahi, ay may karapatang mabuhay ng ligtas, maging respetado, maghangad ng kaligayahan at magpasya sa kanilang sariling kinabukasan. Ang tinututulan natin ay hindi isang watawat, isang wika o isang lahi. Ang tinututulan natin ay ang paraan ng isang makapangyarihang sistema na pinipiling mamuno kung ito ay nakabatay sa dahas, sa takot, sa pagsakal sa boses ng iba, at sa pagtrato sa karapatang pantao bilang isang bagay na maaaring ipagtawaran. Ang problema ay hindi kung masama o mabuti ang Iran, kundi kapag ang kapangyarihan ay itinayo sa pamimilit, palagi itong mangangailangan ng isang kaaway para mabuhay, palaging mangangailangan ng isang krisis para bigyang katwiran ng sarili, at palaging mangangailangan ng karahasan para mapanatili ang katahimikan. Ilang taon nang nananawagan ang mundo, nagsalita na ang mga internasyonal na organisasyon, nagulat na ang media, at nagbabala na ang komunidad ng karapatang pantao. Ngunit ang kwento ng Iran ay napakahirap pa ring isara dahil ang isang rehimeng namumuno sa pamamagitan ng takot ay hindi kusang loob na magbibigay ng espasyo para sa kalayaan. Kapag pinili ng kapangyarihan ang landas na iyon, ang katatagan ay isa lamang ibang pangalan para sa kontroladong panunupil at ang kaayusan ay isa lamang ibang pangalan para sa sapilitang katahimikan. Kaya't kapag ang Russia at China ay nasa likod ng Iran maging sa antas ng suportang militar, diplomatikong pagsuporta o paglikha ng ekonomikong espasyo, hindi lang sila nakikilahok sa isang geopolitical chess game. Inilalagay din nila ang kanilang sarili sa isang moral na pagsubok. Ang pagsuporta sa isang modelo ng pamumuno na nakabatay sa lakas sa isang mundong lalong nagiging sensitibo sa karapatang pantao, kalayaan at dignidad ng tao. Para sa China, na ang internasyonal na imahe ay nababahiran na ng maraming akusasyon sa karapatang pantao, ang paglalagay sa kanila sa iisang grupo kasama ang Iran ay halos automatiko sa pananaw ng publiko sa kanluran. Para naman sa Russia, ito ay isang ibang uri ng sugal. Minsan nang ninais ng Russia na maunawaan bilang bahagi ng European at Western frame of reference na may mga pamantayan ng isang modernong estado. Ngunit nang piliin ng Moscow na tumayo sa isang aksis ng interes kasama ang Tehran at Beijing sa mga pinakasensitibong issue, itinutulak nila ang kanilang sarili sa isang posisyon na huhusgahan ng malupit ng kasaysayan. Ang pagpanig sa mga rehimeng ginagamit ang lakas bilang kapalit ng lehitimong kapangyarihan. Tunay ngang dapat nating matutunang pag-ibahin ang isang bansa sa isang mekanismo ng pamumuno. Maaari nating igalang ang mga mamamayang Iranian, pahalagahan ang kulturang Iranian, at makiramay sa mga Iranian na nagnanais ng kalayaan, ngunit nananatiling matatag sa pagtutol sa anumang sistema na umaapi sa kanila. Maari rin tayong makipagdebate sa China bilang isang malaking bansang may lehitimong interes, ngunit hindi ito dahilan para manahimik sa harap ng mga akusasyon ng pagyurak sa karapatang pantao. At maaari nating tingnan ang Russia bilang isang bansang may malalim na kasaysayan sa Europa, ngunit hindi ito dahilan para baliwalain ang kanilang kontribusyon sa pagpapatibay ng isang aksis ng kapangyarihan na gumagamit ng karahasan para manatili. Hindi tayo nag-uudyok ng digmaan, syempre, at hindi rin tayo nag-uudyok ng bulag na sanctions. Ang isinusulong natin ay isang minimum na prinsipyo na ang kapangyarihan ay hindi dapat mas mataas kaysa sa halaga ng tao.
Dahil kung tatanggapin ng mundo ngayon ang katatagan sa pamamagitan ng panunupil sa Iran, bukas ay maaaring kumalat ang prinsipyong iyon sa ibang lugar. Kung bibigyang katwiran ngayon ang pagsakal sa kalayaan gamit ang dahilan ng seguridad, bukas ay maaaring ituring na isang luho ang kalayaan ng sinuman. At kung ituturing ngayon ng mga malalakas na bansa ang karapatang pantao bilang isang maliit na detalye sa isang kasunduan sa armas o isang taktikal na alyansa, bukas, ang karapatang pantao ng kanilang sariling mga mamamayan ay magiging isang kalakal na maaaring isakripisyo para sa interes ng kapangyarihan.